So the title of my message today is The Spirit of Offense. Alam niyo po, hindi lang po siya emosyon ang offense. Okay? Pag offense, yung parang na-offend ka. Sino dito na-offend na? Lahat tayo, di ba? Nasaktan na. Di ba? Lahat tayo, sino dito nasaktan na? Sige, okay lang. Offense is not just an emotion, but it is also a spirit. Okay? May spirito din yan. Yung offense na yan. Kasi ginagamit ng kaaway yan. Kaya kailangan, alam natin at marunong natin i-handle kung ano ba ang offense. Amen? Sino dito gustong matuto kung paano natin i-handle ang offense? Amen. Hallelujah. Basahin po natin Luke chapter 17 verse 1 to 4. Samahan niyo po akong basahin po ito. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, hindi maiiwasan ang pagdating ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng tao. Amen? Si Jesus nagsabi, hindi daw natin talaga mapipigilan. Darating at darating daw talaga ang offense sa atin. Ngunit nakakaawa ang taong magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Mas mabuti pang talian siya sa leeg ng gilingang bato at itapon sa daga kaysa siya ang maging dahilan ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito. Maliit na ito, yung mga taong maliliit na or sa society, yung minsan hindi pinapansin. Kaya mag-ingat kayo kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo siya. At kung magsisi siya, patawarin mo. Kahit 7 beses pa siyang magkasala sa iyo sa maghapon, kung 7 beses din siyang hihingi ng tawad sa iyo, ay patawarin mo. Amen? Hallelujah. Alam mo po, sabi dito in the next slide, Jesus Himself acknowledged that offenses will occur, but this is not an excuse for harmful behavior. Si Jesus na mismo nagsabi na darating at darating sa tao na ikaw ay makakasakit or ikaw ay masasaktan. Hindi mo yan may iwasan. Tama po ba? Lahat po tayo, kahit po ako pastor, minsan kasi ang tingin sa mga pastor parang, perfecto na, mabait yan, Hindi po, kahit po ako. Nakakasakit din po ako ng damdamin. Kasi tayo po ay tao, may nararamdaman. At minsan, ang tao ay hindi nag-iisip, minsan ang tao ay walang pakialam sa kapaligiran or walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Dumadating po yan. Tama po ba? May sense po ba yung sinasabi ko? Darating at darating sa mga relasyon natin sa bawat isa. Mag-asawa man, sa anak mo, sa magulang mo, sa kaibigan mo, sa classmate mo, sa katrabaho mo, sa empleyado mo, sa boss mo, basta may relasyon ka. Nakikita mo siya palagi, o nagkikita kayo minsan, basta't may relasyon kayo, alam nyo po, hindi nyo po may iwasan na magkakasakitan kayo sa relasyon na yan. Darating ang panahon na magkakasala siya at minsan masisira yung tiwala ng tao sa'yo. Tama po ba? Si Jesus na mismo ang nagsabi, darating at darating yan sa tao. Pero, hindi porket ginawan ka ng mali, hindi porket ikaw ay nasaktan, or ikaw yung nakagawa ng mali, hindi yan excuse para gumawa ka rin ng mali. Hindi porket nasaktan ka, sasaktan mo rin siya. Naintindihan po ba? Kasi kapag tayo ay nakasakit, nasaktan tayo, hindi po excuse natin yung response natin na hindi magpatawad. Amen? Anong sabi ni Jesus kanina?
Kung 7 beses na nagkasala, ilang beses mo patatawarin? 7 beses din. Anong ibig sabihin nun? Kung siya ay nagkakamali, kung siya ay nagkakasala, kung siya ay nasaktan ka niya, patawarin mo siya, kapatid. Kahit ilang beses pa, patuloy kang magpatawad. Ang hirap nun, no? Pastor, hindi mo nararamdaman yung sakit. Hindi mo nararamdaman kung gaano kalalim yung sugat na ginawa niya sa puso ko. Maaring hindi ko naiintindihan, kapatid. Pero ito lang ang pwede kong sabihin sa'yo. Tayo, ang laki ng kasalanan natin sa Diyos. Ni hindi nga natin kayang bayaran. Ni hindi nga natin kayang gumawa ng mabuti para itapat doon sa kabutihan na ginawa ng Diyos. Walang sino man ang kayang magmalaki sa atin. Na ako ang pinakamabuti, na ako ang walang nagawang kasalanan. Lahat tayo nagkasala sa Diyos. At kung meron mang dapat na gumawa ng tama, dapat tayo yun eh. Kung meron mang dapat na may gawin upang itama ang lahat, pero hindi natin kaya eh. Kung meron mang magbabayad lahat ng kasalanan, dapat tayo yun, pero hindi natin kayang bayaran. Kaya mismo ang Diyos, na siya ang nanasaktan natin, siya pa yung bumaba, siya pa yung umabot, siya pa yung yumakap, siya pa yung nag-abot, at siya pa yung nagmahal sa'yo. Ganun po ang ating Diyos. Hindi niya tinignan yung laki ng kasalanan mo sa Kanya. Alam niya na yun eh. Alam niya na wala sa atin ang kayang bayaran lahat ng kasalanan. Hindi niya hinintay na, teka lang, antayin ko to na umayos yung buhay, antayin ko to gumawa ng mabuti. Hindi ganun ang Diyos. Hindi niya tayo inantay na gumawa ng mabuti. Inabot niya tayo mismo habang tayo ay makasalanan. Ganun magmahal at ganun magpatawad ang Diyos. Yun po ang modelo ng pag-ibig. Yun ang modelo ng pagpapatawad. Kaya nga sa talinghaga ng ating Panginoong Hesus, may pinatawad siya. Pinatawad niya sa lahat ng pagkakautang. Pero itong taong ito, merong taong may utang din sa kanya, hindi niya pinatawad. Kaya nung lumapit siya sa hari, nagalit. Pinatawad na kita, pero bakit yun hindi mo man lang pinatawad? Mas malaki nga yung utang mo sa akin. Anong ibig sabihin? Mas malaki ang ibinigay sa iyong kapatawaran, mas malaki ang ibinigay sa iyong pag-ibig ng Diyos. Bakit mo ito ipagdadamot sa iba? Amen? Kaya ito po ay hindi madali. Pero posible. Kasi nagawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ng mga disciples, aminado sila, hirap na hirap. Kaya ang response nila dito, Lord, increase our faith. Sabi ng mga disipulo, Lord, dagdagan mo yung pananampalataya namin. Kasi kahit sila, nahihirapan ding gawin ito. Yes, kapatid, mahirap para sa atin, pero ipinag-uutos ng Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, sumunod tayo sa Kanyang pinag-uutos. Dahil ang Kanyang pinag-uutos, hindi ito pabigat sa atin, kundi ito ay magbibigay ng kaginhawaan, gaan sa ating puso at isipan upang tayo ay makalakad ng payapa. Amen? Amen ba? Amen, church? Hallelujah. Spirit of offense, a heart attitude that is easily hurt, resentful and bitter. It can lead to a hardening of the heart, hindering spiritual growth and relationships. Alam niyo po kapag nararamdaman niyo yung hinanakit na yon, mahirapan po tayo. Lahat maapektuhan sa buhay natin.
unang-unang maapektuhan ay yung relasyon mo sa Diyos. Bakit? Kasi siya yung unang nagmahal sa'yo. Siya yung unang nagpatawad sa'yo. Kaya pagdating sa usapang kapatawaran, pagdating sa usapang pag-ibig, walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi si Jesus ang modelo natin. Kaya naman, kapag tayo ay nakakaramdam ng ganun, lagi nating isipin yung relasyon natin sa Diyos. Kaya ang ganda nga ng kanta natin kanina eh. Suriin mo, Panginoon, ang buhay ko. Suriin mo ang puso ko. Ano ba ang meron dyan sa puso mo? Magpasuri ka sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya ito. Gusto kong ikaw, Panginoon, ang kumilos sa buhay ko. Gusto ko, Panginoon, ikaw ang kumilos sa puso ko. Kasi kapag tayo ay nasaktan, ang puso natin ay nababasag. At ang pinakamahirap sa lahat ay yung buuin ang puso nating basag. Kaya ang gusto ng Diyos, buuin niya muli yung mga nabasag na puso dahil sa pananakit ng iba. Huwag kang tumingin palagi doon sa mga taong nakasakit sa'yo. Patawarin mo sila, kapatid. Tumingin ka sa Diyos na laging bumubuo ng puso natin, na laging nag-aayos ng buhay natin, laging nagpapaganda ng buhay natin. Iyan ang plano ng Diyos sa atin. Yan ang gustong gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya ang spirit of offense, ito yung every time na lang na parang kapag ikaw ay nasaktan, lagi ka na lang parang defensive palagi. Ayan na naman. Pag nakikita mo lagi itong tao na to, ayaw mo. Nasasaktan ka. Nagiging bitter ka. Nagiging negative ka lagi sa taong ito. At nagkakaroon ka ng trust issue. Na hindi ka na nagtitiwala sa iba. Every time na may ganitong mangyayari, lagi ka na lang may trust issue. Bakit? Kasi nasaktan ka. Kapatid, espiritu yun. Ikaw ay ginagapos ng espiritu ng offense. At ayaw kang palayain. At gusto ng Diyos, ikaw ay makawala sa espiritu na yan. At gusto ng Diyos maranasan mo yung kagalingan, kabuuan, at kagandahan at yung pagpapala na nakalaan para sa iyo. Amen? Kaya wag nating hayaan na magapos tayo nito. Kasi ito yung puso natin nagiging bato. Nagiging bato na wala na tayong emosyon, na wala na tayong pakialam sa ibang tao, wala na tayong pakialam sa gawain ng Diyos, wala na tayong pakialam minsan sa Diyos, parang yan na, nangyari na to, ayaw ko na. Kaya nga ang unang naapektuhan dito is yung relasyon mo sa Diyos. Kaya wag nating hayaan, kapatid, na ito ay tumigas yung puso natin. At maging manhid tayo sa mga bagay, sa mga tao na nasa paligid natin. Dahil ang Diyos patuloy na nag-aabot sa bawat isa. Characteristics of the spirit of offense. Paano nating malalaman? Number 1, sensitivity to criticisms or perceived slights. Ibig sabihin ka, kapatid, sensitive ka. Amen? Parang sensitive yung skin mo. Di ba? Ayaw mong maarawan. Ay, ayoko, konting araw lang kahit makulimlim. Ayoko kasi iitim ako. Di ba? Yan ang sensitive, yung konti lang. Ibig sabihin, madali. Sensitive ka. Madali kang masaktan. May sasabihin lang na feedback sa'yo. Pero ang intensyon niya, yung ikabubuti, pero sa'yo parang negative. Masyado kang sensitive, parang lahat sa'yo. Negatibo ang dating. Yun po ang may espiritu ng offense. Sensitive ka lagi sa lahat ng mga sasabihin ng tao. Lagi ko pong itinuturo at natutunan ko po sa trabaho ko po for so many years. Kasi ako po ay nasa customer service for so many years po. Alam niyo po, marami na akong natanggap na mura, masasakit na salita. Lahat sa trabaho ko, kahit ginawa ko yung best ko, marami pa rin nagsabi sa akin ng hindi magaganda. Nung unang trabaho ko, talaga hindi ko matanggap eh. Minsan gumaganti pa ako sa mga customer ko .
Pero natutunan ko, binago rin ako ng Lord. Dumating sa punto. Kaya, naintindihan ko kung bakit ganito ang mga tao. Konting bagay lang, nagsasalita ng hindi maganda. Mas naiintindihan ko na sila. Actually, imbis na magalit ako, ang nararamdaman ko na sa kanila ay awa. Kasi hindi nila naiintindihan yung sitwasyon. Kung bakit sila nagkakagano, nagagalit, nagsasabi ng hindi magagandang salita dahil may pinanggagalingan. Minsan yun ang hindi natin nakikita. Kaya tayo, bago tayo magsalita at mag-respond tayo ng hindi maganda doon sa sitwasyon, alamin mo muna. Kaya nga gusto ng Diyos, may discernment ka. Ano kaya ang pinanggagalingan ng taong ito? Bakit kaya siya ganyan? Bakit kaya siya nakakapagsalita ng hindi maganda? Bakit kaya siya sensitive? Bakit kaya siya madaling ma-offend? Kailangan ma-discern mo at alamin mo yung pinanggagalingan. Amen? Kasi ayaw naman din natin siyang masaktan muli. Dahil nasaktan na siya. Ang taong nasaktan, nagmamanifest yan sa kanyang bibig. Lumalabas yan, out of the abundance of heart, the mouth speaks. Ano man yung laman ng puso mo, talagang hindi mo hindi mo maitatago. Lalabas at lalabas yan sa bibig mo. Kaya kung ikaw ay nasaktan, believe me, hindi mo mapapansin, lumalabas yan sa bibig mo. At nalalaman ng tao na ikaw ay nasaktan. Amen? So yan yun, isa sa mga bagay. Number 2, interpretation of actions as intentional. Lahat na lang ng gagawin, parang feeling mo, ikaw yung pinatatamaan. Parang feeling mo, pinepersonal ka niya. Ini-interpret mo na parang ikaw palagi yon, kahit hindi naman ikaw. Yun po yung ibig sabihin nun. Na parang ako na naman, kahit minsan nangyayari din to sa opisina namin eh. Kaya lang hindi nagde-name drop ang mga manager, ang mga general. Pero yung mga emplea, ako yung pinatatamaan nito eh. Ako yung nito. Nagagalit. Tapos naghihigante. Ganun ang nangyayari. Kapatid, lalong-lalo na kapag may correction, lalong-lalo na may pinagagawa ang Diyos, huwag matigas ang puso. At huwag mong masyadong personalin kung hindi naman para sa'yo. Minsan, lahat yan. Minsan magsasabi para sa ibang tao or para sa general na tao. Pero huwag mong masyadong personalin na ikaw lahat yung pinatatamaan lagi ng tao. Tama po ba? Nandiyan pa ba kayo o talagang na-offend ba kayo? Ha? Hindi kayo nagsasalita. Number 3, holding on to grudges. Ito, holding, andun ka pa rin. Ibig sabihin may bitterness ka. Laging yun na lang ang kinikwento mo. Hindi ka na makamove on doon sa sitwasyon mo. Ibig sabihin, lagi mo na lang sinasariwa yung nasaktan ka. Ayaw mo mag-move on. Sabihin, bitter ka. Imbis na palayain mo, nakakapit ka pa rin doon, hindi, ganito. Palayain mo na, kapatid. Amen? Kaya yung kamay mo, nakahold ka ng ganito sa grudges mo, sama ng loob. Di ba? Lahat nga kayo ganito ng kamay. Buksan nyo lang. Ganyan din sa pagpapatawad. Kailangan bukas ang palad. Amen? Hindi mo gagamitin yan para panuntok, okay? Negative self-perception or insecurities. Dumadating sa punto na kine-question mo na yung identity mo. Nagiging negatibo ka na sa sarili mo. Sinisisi mo na rin ang sarili mo. At naglalabasan na yung insecurities mo. Na minamaliit mo na yung sarili mo. Kaya nangyayari yung mga ganon. Ayaw ng Lord. Alam mo ba kung gaano ka-precious sa mata ng Lord? Namatay ang ating Panginoong Jesus para lang lumaya ka dyan sa sakit na nararamdaman mo dyan sa puso mo. Yang emosyon mong nararamdaman mo, namatay ang ating Panginoong Jesus para dyan. Napako sa krus ang ating Panginoon para dyan sa nararamdaman mo. Lahat ng kasalanan, kasama yun.
Pati nararamdaman natin. Pinako ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo para maranasan mo yung kagandahan, kapayapaan, at kasaganahan ng buhay. Amen? Social isolation. Sabihin nyo nga po, social isolation. Di ba? Hindi to yung social ha, social. Ibig sabihin, yung pakiki-associate mo, okay? Yung pakikipagrelasyon mo sa iba, ang ginagawa mo, lumalayo ka. You isolate. Ganun po ang nangyayari. Katulad ng kwento ko kanina, nang siya ay bumagsak sa negosyo, madalas ganun. Nasaktan siya, iiwas ka talaga sa maraming tao. Ayaw mong makahalubilo yung mga tao to the point na magkukulong ka. Ganun po ang nangyayari. You isolate yourself. Pero alam mo po, yung mga tao na nasa paligid mo, sila ay regalo ng Diyos sa buhay mo. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo. Regalo yan. Di ba? Tignan mo. Regalo yan. Kaya wag mong itutulak yan. Huwag kang magagalit. Minsan nakakainis yan. Minsan masasaktan ka niyan. Pero sila ay mga regalo. Huwag mong ilayo ang sarili mo sa mga taong gustong tumulong sa'yo, gustong magmahal sa'yo, gustong abutin ka dahil sila ay pagpapala na galing sa Diyos. Amen? And last one is spiritual impact. May kita mo kapag siya ay may spirit of offense kasi may kita mo yung spiritual na buhay niya, pababa ng pababa. Kasi nilalayo niya ang sarili niya sa tao, lalayo din siya sa Diyos. Kasi kapag ikaw ay malapit sa Diyos, nagiging malapit ka rin sa taong mahal niya. Kapag malayo ka sa Diyos, nagiging malayo ka rin sa mga taong mahal niya. Tama po ba? Kaya dapat po lumapit tayo sa Diyos. Lord, tulungan mo ako. At makikita mo na nagmamanifest yung pag-ibig ng Diyos sa iyo kasi natututunan mong magpatawad, natututunan mong abutin ulit yung mga taong nakasakit sa iyo. Natututunan mong magpatawad, magpasensya, magpala at ibigin muli ang mga taong nasa paligid natin. Amen? And what are the things that we need to do? Forgiveness as a key response. Walang iba pong makagagamot ng mga bitterness, ng offenses sa buhay natin, kundi ang kapatawaran. Kasi yun po ang ginawa ng ating Diyos. Yun lamang po ang susi. Forgiveness is not an emotion, but a decision and an act of obedience to God. Ano daw siya? An act of sabay-sabay nga po, an act of yan ay pagsunod mo sa Diyos. Amen? Forgiveness is not just parang, madaling sabihin, patawad. Pastor, madali lang sabihin. Yes, madaling sabihin. Pero pinag-uutos ng Diyos eh. At gusto ng Diyos sa kanyang mga alagad, sa kanyang disipulo, nag-o-obey, sumusunod. Amen po ba? Kaya nga sabi sa Luke 7:3-4 kanina, if your brother or sister sins against you, rebuke them. If they repent, forgive them. Even if they sin against you 7 times in a 7 day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. Amen? Patawarin mo. 7 beses, sa 7 araw, humingi ng tawad, patawarin mo 7 beses din. Kung ilang beses siyang nagkakasala, nagkakamali sa'yo at nagsisisi siya sa'yo, patawarin mo. Amen? Another one is reconciliation. Ano ibig sabihin ng reconciliation? Di ba sa mga bata, madali ito eh. Ano yun? Magbati na sila. Di ba? Buti pa nga yung mga bata, no?
Pag pinagsama mo yung mga bata, alam mo, minsan kasi humahawak din ako ng kids. Talagang mag-aaway. Magsusuntukan pa talaga. Maabot sa ganung punto eh. Ibang klase yung mga bata sa fire starters, talagang puno ng fire eh. Gustong makipag-away eh. Talaga susuntukin mo. Nag-aapoy eh. Pero kakausapin ko lang, alam mo, maya-maya, naglalaro na ulit sila. Magkaakbay na sila. Bibiroan na ulit. Buti pa ang mga bata, no? Ang bilis nila matuto. Pero bakit ganon? Habang tayo'y tumatanda, iniiwan natin yung mga magagandang bagay na ginagawa natin nung bata. No? Nag-aaway tayo. Kasakit yung mga kalaro natin. Wala pang ilang minuto, bati na tayo agad. Wala na agad yung nararamdaman natin. Masaya na tayo. Balik agad. Yun ang reconciliation eh. Ibalik yung dating samahan. Ibalik yung dating pag-iibigan. Ibalik dati yung mga magagandang ginagawa natin. At yun yung ginawa ng ating Diyos. Sila Adan at Eva nagkasala dahil hindi nila sinunod ang Diyos. At dahil sa pagkakasala nila, sila po ay pinarusahan. Kasi may hustisya ang Diyos eh. Nagkasala ka, ito ang consequence. Pero hindi pumayag ang Diyos na mawalay siya sa tao. Kaya gumawa siya ng paraan para manumbalik yung relasyon na yon. Kaya niya ibinigay yung kanyang bugtong na anak. At ganun din ang gusto ng Diyos sa mga alagad niya, sa mga disipulo niya. Dapat tayo ang nangunguna sa pagpapanumbalik ng magandang relasyon. Kasi ang lagi nating hinahayag, pinapahayag natin patungkol kay Jesus. Kasi gusto natin ang lahat ng tao ay manumbalik sa Diyos. Lahat ng tao lumapit sa Diyos. Kaya dapat tayo rin, mga kapatid, kahit dito sa pamilya na ito, darating ang panahon. Lagi ko po sinasabi kahit mula noon, darating ang panahon. May masasaktan sa bawat isa sa atin. Pero lagi nating tatandaan, tayo'y magpatawaran, tayo mag-ibigan at pilitin natin na tayo ay magsamang muli. Kasi ganun ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Hindi siya nagdwell doon sa dati mong kasalanan. Kaya nga sabi ng ating Diyos, He remembers your sins no more. Hindi siya bumabalik sa history ng mga kasalanan mo. Every time na lumalapit ka sa Diyos, hindi niya pinamamukha sa iyo, ito yung kasalanan mo, ito. Hindi ka nun ng Diyos. Hindi ka niya kinokondemn. He loves you so much. Kaya ganun din tayo, mga kapatid. Amen? Let's love one another. Love God and love one another. The goal of dealing offenses should be to restore broken relationships whenever possible. Habang may pagkakataon at posible pa ito, ayusin natin ang mga nasirang relasyon. Amen? Dahil yun po ang inutos sa atin ng Diyos. Mark 18:15-17, ituturo ko po ito ng mabilisan para na mas naiintindihan nyo kung paano po ginagawa ng mga churches noon. Okay? Ang disiplina at paano nila to ginagawa. Matthew 18:15-17, if your brother or sister sins, go and point out their fault. Kapag nagkasala ang kapatiran ng isa man sa inyo, sa bawat isa, anong sabi? Go and point out their fault. Sabihin mo sa kanya na nasaktan ka sa ginawa niya. Isa sa mga kultura natin sa Pilipino yung ayaw natin sabihin. Kasi mahiyain tayo Yung tinatago natin, yung tinatawag nating confrontation,
Pero hindi po kultura ng Pilipino pinag-uusapan natin dito. Kultura sa kaharian ng Diyos ang pinag-uusapan natin dito. At ang kultura sa kaharian ng Diyos, kung siya ay nagkasala, lumapit ka sa Kanya. Sabihin mo na nasaktan ka. Di ba? Sabihin mo. You have to verbalize at kailangan ipaalam mo sa tao. Di ba? Minsan sinasabi pa it's not you, it's me. Diba? Minsan ganun pa tayo Ayaw natin sisihin yung sa sarili na lang natin. Kasi ayaw natin mapahiya, ayaw natin ng konfrontasyon, ayaw natin ng gulo. Hindi po. Pag nasaktan ka, sabihin mo. Diba? Mahirap po yun, pero kailangan natin gawin. Just between the two of you. Okay? Dalawa lang kayo, huwag ka na magsama. Yung iba, ang ginagawa pag nasaktan, alam mo ba si ano? Ganito yung ginawa. Tapos kikwento na isa, alam mo ba si ano daw? Ganun daw yung ginawa. Kikwento na isa, ay, si ano daw? Kwento ng kwento, hanggang sa nag-iba na yung mga kwento, ang dami na nangyayari sa kwento. Ganun tayo, imbes na i-confront, sinasabi natin sa ibang tao. Hindi yun ang pinag-uutos ng Diyos. Ang pinag-uutos ng Diyos, puntahan mo mismo yung tao, hindi yung ibang tao, just the two of you. Yung nakakasala sa'yo, yung nakasakit sa'yo. Yun ang puntahan mo. Hindi kung kani-kanino ka pumupunta. Tama po ba? And if they listen to you, you have won them over. Hallelujah. At kung nakinig naman siya, siyempre nakinig, hihingi yan ng patawad. At aayusin ninyo yung nasirang relasyon. Sabi ng ating Panginoong Yesus, you have won them over. Hallelujah. Pangalawang senaryo, but if they will not listen, take one or two others along. Kapag hindi nakinig, nagmatigas siya, parang hindi ako pinakinggan. Saka ka pa lang magpupunta sa ibang tao. Pero, hindi kung kani-kanino. Hindi kay Aling Marites. Sino dapat ang pupuntahan mo? Yung spiritual parent mo, yung spiritual father and mother mo, yung pastor mo, yung merong wisdom sa Word of God. Yun ang pupuntahan mo, hindi kung kani-kaninong nakatambay dyan sa labas at magkikwento ka ng kamalian, kasalanan ng taong nakasakit sa'yo. Nagsabi ka sa kanya, nasaktan ako kapatid, pero hindi siya nakinig. Nagmamataas siya, puntahan mo ngayon yung spiritual father mo. Puntahan mo yung mga taong marunong sa pag-aayos ng relasyon. Bakit daw? So that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Kasi nagmamatigas siya, di ba? Kapag merong 2 or 3 na nandoon para makita yung side na maaring hindi mo nakikita at yung nagkasala para siya ay mapagsabihan din at makita niya yung side din na hindi niya nakikita. Ganun po yun, balanse. Alam niyo po, ang Diyos matalino, may hustisya. Alam niya ang gusto niyang mangyari sa loob ng iglesia. Alam niya na magkakaroon ng sakitan sa loob ng church. Kaya meron siyang pinagagawa sa atin. Kaya pinag-aayos niya. Kukunin niya ang pastor, kukunin niya yung mga leader niya, pag-uusapan para i-assess at mas maigi nilang madesisyonan ng maayos. Tama po ba? If they still refuse to listen, ito naman, at hindi pa rin nakinig, meron ng mga witnesses, andyan na yung mga tao, mga leader, mga pastor mo, hindi pa rin sila nakinig. Alam niyo po anong gagawin? Tell it to the church. And if they refuse to listen, even to the church, treat them as you would a pagan or a tax collector.
Kapag yung taong nanakit sa'yo, hindi pa rin nakikinig, hindi nakinig sa pastor, hindi nakinig sa mga leader, hindi nakinig sa elder, sasabihin na po yan sa church. At kung magmamatigas siya, paalisin po sa church. Tatatuhin na parang unbeliever. Hindi dahil galit tayo sa kanya. Sa mga susunod na talata, ang sinasabi po dito, kaya gano'n na lang po, ibibigay na lang po siya, yung he will suffer the consequences hanggang sa maranasan niya yung hirap sa consequences ng action niya na nagmamatigas siya sa kasalanan niya, magmamakaawa sa Diyos sa kanyang habag. Kaya alam mo, sa disiplina ng Diyos, nandun pa rin yung awa at nandoon pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Paano mo i-deal ang offense mo? Harapin mo yung tao. Kausapin mo, sabihin mo nasaktan ka. Kapag nagmatigas siya, pumunta ka sa pastor mo, pumunta ka sa leader mo. Hindi pa rin siya nakinig? Ay magde-decide na ang buong church, pati ang nagmamatigas, patuloy pa rin siya gumagawa sa kasalanan. Pero nandun pa rin yung pagpapaalala ng Diyos na there will be consequences sa ginagawa mo sa mangyayari. And doon sa consequences na yon, gusto ng Diyos, maranasan mo yung kanyang awa. Pero wag mo nang antayin, kapatid, yung panahon na yun. Hindi po madali yung sitwasyon na ikaw ay nagmamakaawa na sa Diyos dahil sa consequences ng kayabangan natin, sa consequences ng pagmamatigas ng puso natin. Amen? Naintindihan po ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Malinaw po ba? Amen? Mahirap gawin, pero kailangan. Amen? And then the last one, guard your own heart. Di ba? Kailangan may Ermengarde. Si Ermengarde. Guard. Okay? Guardyahan mo. Or ibig sabihin, bantayan mo yung puso mo. Proverbs 4:23, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Bantayan mo ang puso mo. Bakit? Dahil yung puso mo na sensitive, yung puso mo na laging nasasaktan, diyan naglalabasan lahat ng issue ng buhay. Diyan nagtatanim ang bitterness, resentful, at kung ano-anong offense, diyan lahat. Bantayan mo. Kasi baka ang tinatanim mo ay sama ng loob. Kasi isipin mo yun, nagtatanim ka ng sama ng loob, sa loob mismo. Mabuti sana kung yung tinatanim mo na sama ay sa labas. Wala namang ganun eh. Sama ng labas. Walang ganun eh. Diba? Sama ng loob. Kasi kapag yun ang itinatanim mo sa puso mo, yun din ang aanihin mo, kapatid. Kung masama yung loob na masama yung tinatanim mo sa loob mo, yun din ang aanihin mo sa loob mo. Maawa ka sa puso mo, kapatid. Amen? Gusto ng Diyos. Bantayan mo yung puso mo. Kasi ayaw niya na lahat ng issue ng buhay, lalo na yung kapag ito ay masakit, ay yun ang i-harbor mo. And as I end, Ephesians 4:31-32, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. And be, what? Be, sabay-sabay tayo, and be, okay, parang hindi sabay-sabay 1, 2, 3, and be kind to one another. Tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Ganda, no? Amen? Maging mabait tayo sa bawat isa. Maging mabuti tayo sa bawat isa. Amen? 1 Corinthians 13:5, it speaks all about love. Love does not dishonor others. It is not self-seeking. Hindi puro ikaw, puro ako na lang kasi nasaktan ako, dapat ganito. You know? It is not easily angered.
and it keeps no record of wrongs. Ang may tunay na pag-ibig, hindi laging sinasariwa yung mga kamalian. Hindi niya nire-record, hindi niya fino-folder, hindi niya nilalagay sa database, sa memory card, yung mga masasamang nagawa sa'yo. Kinakalimutan yon. Kasi ganun ang Diyos natin eh. Kinakalimutan niya yung mga mali mong ginawa. And as I end, forgive all who offended you, not just for them, but for yourself. Palayain mo ang sarili mo, kapatid. Nagpapatawad ka, hindi dahil para sa kanila dahil pinatawad mo. Hindi, ito ay para talaga sa'yo. Give yourself a favor. Release that forgiveness. Huwag mong hayaan yung emosyon, yung nararamdaman mo, magdedesisyon sa buhay mo. Kasi napakaganda ng plano ng Diyos para lang masaktan ka. Learn to forgive. Learn to extend your patience. Learn to understand them. Forgive them. At gawin mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Because after all, haharap tayo sa Diyos. Lahat tayo magsusulit sa Diyos. At gusto ng Diyos, yung mga pusong basag natin ngayon, gusto niyan buuin ng ating Diyos. Can we just all stand right now?